Great day po sa lahat. Magandang araw po. Good morning po. Good morning. Great day po, great day. Magandang araw po sa lahat. Sige po, ready na po ba tayo? Sino po rito yung ready na ma-bless ng word ng Lord? Amen. No? Doon sa mga nasa live po, no? Welcome po. At pwede po kayong mag-comment dyan. Okay? Sige po, nasaan man po kayo, pwede nyo pong ilagay dyan. Nasaan man po kayo nanonood po ngayon. Yan, magandang araw po sa lahat. At ngayon po, sige po, let's go to our declaration and we declare it by faith. Pwede po ba yun? I-declare natin to by faith that we know that the Word of God, ito po ay manual ng ating pong buhay. Amen? At naniniwala po tayo, ito po yung nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. Na anumang dilim na meron po tayo, siya po yung nagbibigay ng liwanag. Amen? As long as we are living according to the Word of God, we know po, sabi po ng Biblia, as we seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto us. Right? So, as we declare po, sige po, declare po natin. Ready? On the count of 3, if you have your Bibles po or your Bible app, no po, so open po natin yung ating Bible and grab hold of our Bibles po. Ready? 1, 2, 3, begin. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, Amen. Let's have a word of prayer. Tayo magsaglit na magtuon ng ulo, magpikit na ating mata. Father, we come before you. And we thank you, Lord, for the privilege na muli po kami ay mapagpala ng inyong pong salita. And we ask, God, that you bless, Lord, your people as we, again, listen to your word. And we pray, God, na i-grant nyo po, Panginoon, as the access, Lord, dun sa heavenly revelation sa oras po na ito. At gamitin nyo po yung inyong word, God, so that anuman pong maaring dark areas in our life, we'll be able, Lord, to overcome that and see, Lord, a great future, Lord, ahead of us. Dahil yung po, Panginoon, yung inyong pong plano, pangako sa lahat na nagtiwala po sa inyo. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. And we pray and claim that we have our Heavenly Father in heaven, Holy One, na nakatalaga lang para sa amin, never against us. Lord, na you want us, Lord, na maitatag yung kingdom nyo here on earth as it is in heaven. And your will be done, Lord, in our lives. Salamat po, Panginoon, for your daily provision. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagpapatawad at paglilinis. Salamat po, Panginoon, dahil tinuruan nyo rin kami magpatawad at magpala sa iba. Ingatan nyo po kami at iadyasan namang masama. And your delivering power manifests in our midst. For yours is the kingdom, and the power, and the glory alone. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and Amen. No, magandang araw po muli sa lahat. No? And last week po, for the past weeks, more than a month, we've been running po ang series po sa about prayer. And we're talking about our Lord's Prayer. Tama po ba? No, we're talking about Lord's Prayer. At atin po nakita ano yung halaga at bakit tayo nagpipray? Sino yung dapat nating lapitan? Tama po ba? At nagiging, sino rito yung lumalim yung iyong pagkaunawa dun sa Lord's Prayer? Di ba? No, lumalim ngayon. Pag nagpe-pray ka, iba na yung laman ng prayer mo. Bakit? Kasi naintindihan mo na ngayon kung ano yung laman ng prayer mo. No? Kung ano ba talaga yung Lord's Prayer. Ano ba yung nais ng Diyos. No? But now, ngayon po, we'll pause for a while and we'll go back to sa ating pong series. But right now, let's just prepare ourselves. No? Because sa panahon po nito, we are going doon sa ating pong Christmas season, right? Actually, Christmas season, daming mga parties no po and everything, mga reunions. But let us be reminded, ano ba talaga yung reason why Jesus came? No, the topic po natin ngayon is the light of Jesus on our dark days. No, alam niyo po sa panahon ngayon, ang dami pong mga nangyayari. No, sa atin pong panahon, ang dami pong mga kaganapan ng mga nakaraan. Ngayon po ay bahagyan nakakaahon pa lang po tayo after po ng pandemic. No, ang dami po mga nangyari. Ngayon po ay maraming challenges. May mga iba po nakaahon na, yung iba po paahon pa lang.
Amen? But iba po ay nandun pa rin po sa pangit na sitwasyon. No? And some po, hindi naman po lahat ng area ay tagumpay. There are still dark areas in life. And you know what? Yung light po, napaka-significant po. No? Yung light po, yung liwanag, napakahalaga po niyan sa panahon na dilim. Hindi po mahalaga ang liwanag sa lugar na maliwanag. Amen? Wala pong halaga ang ilaw sa lugar na maliwanag. Amen? Kaya po yung light po is the very theme ng pagdating ni Jesus Christ. No, kung atin po alalahanin, yung mga anghel po, talagang nagliwanag po sila. At ito po yung naging signal do sa mga shepherd for them to look for the Messiah. No, at even yung isang kakaibang liwanag naman ng tala na ito yung naging gabay po para dun sa mga wise men para po hanapin ng Panginoon. No, at yung Christmas po, we celebrate it, yung light ng Diyos nag-enter po dito sa daigdig. So pumasok po yung liwanag ng Panginoon. And bakit po napakahalaga ng liwanag? Kasi po sinasabi po ng Biblia, tignan niyo po yung sabi ng Ecclesiastes 11:8, no, sabi, so if a person lives many years, let him rejoice in them all. Yes, gusto ng Lord, i-enjoy natin. We rejoice in every day na bigay sa atin ng Lord sa bawat taon. But let him remember that the days of darkness will be many. All that comes is vanity. So, sabihin po, tunay po that there are many dark days. Amen? Sabi sa tabi mo, there are dark days. Ano po yung dark days? Emotionally, we might be hit. Maaring okay ka financially, materially, but emotionally, you're not stable. Merong times of confusion. May mga time na hindi natin alam kung ano yung desisyon na gagawin natin. May mga time ng conflict. May mga time ng disappointment. Yung gusto mo, hindi yun ang dumating. What you expect did not come to you. No, yung dark days ng loneliness. No, yung panahon na hindi mo in-expect, mag-isa ka na lang. No, iniwan ka na sa ere. Or yung panahon ng grief. Yung panahon na ikaw ay bigat na bigat dahil may mga nawala sa'yo. Mahal sa buhay o hindi man, trabaho, o maaring negosyo o whatsoever. No, at sometimes ito po ay we experience darkness in these times. Days of depression, no, days of anxiety, on fear and despair. We experience darkness in this area. Kaya po, sabi po ng Bible, talaga, yes, pero merong darating na dark days. And we experience a lot ng mga nakaraan. And up to now, there are still areas in our life that we know, yan yung reason bakit dumating si Jesus Christ. Isaiah chapter 8 verse 21, sabi mo, distressed and hungry, they will roam through the land. When they are famished, they will become enraged, and looking upward, will curse their king and their God. Grabe po tindi nung hirap na to na dinanas ng bayan ng Diyos. Bakit? Even yung king, even si God, kina-curse na nila sa hirap. No. And verse 22, then they will look toward the earth and see only distress and darkness and fearful gloom, and they will be thrust into utter darkness. Wow. Terrible darkness. And it happened in the people of God. Why? Because of their disobedience. No, because of their disobedience, they draw away, no, they draw into the light of the world, yung mundo, not into the light of Jesus Christ. Kaya po, no, yun, nakita rin natin sa buhay po natin, habang hinahabol natin yung liwanag ng mundo, we go darker and darker. Napansin niyo po ba yun, mga kapatid? No, kasi yung liwanag ng mundo, kumukuti-kutitap. Amen? Diba, no? Inahabol natin yan. And Isaiah 9:2 says, the people walking in darkness have seen a great light. This is what I used kanina po nung nagsimula tayo. Sabi, on those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Doon sa lugar daw ng patay sa madilim, no, in despair, the light has dawned. At paano raw po tayo magkaroon ng liwanag ng Diyos? No, tignan niyo po rito, alam natin dyan, yung unang preaching ni Jesus, like what I read kanina, doon sa Matthew chapter 4, that's the time that Jesus said, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Why? Because andun na yung kaharian ng Panginoon. All that we have to do is to change our mind. And not just our mind, we change our direction. We change the way we think and we change the way we walk. Amen? No, kasi pwede mo sabing nagsisi ka na, pero you continue on doing the wrong thing.
When you say that you repent, you change your mind na si Jesus na yung King and Lord and Savior mo, and you change your ways. Kung alam mo si Jesus ay ang gusto niya, punta ka ng Laguna, you don't go to NLEX. You go to SLEX. Tama ba yun? Tama ba? No, sa South ka, hindi ka sa North. No, hindi pwede sabi mo, I change my mind na kay Lord na talaga ako, pero you continue on going NLEX. Hindi po pwedeng mangyari yan, mga kapatid. Amen? At alam niyo po, ano yung antidote sa darkness? Ano yung antidote sa darkness? If you will turn to God's light. If we will just turn to God's light. Okay? And you know what? Yung character kasi ng Lord, ito yung source ng light natin eh. Sino rito kanina, yung nag-worship tayo, you are reminded of how good God is. Diba? Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Di ba? Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Amen? At na-remind ka, may ginawa si Lord sa'yo dati, kaya niya gawin hanggang ngayon. Amen. Just trust and obey. Diba? Yung kanina yung title, walang imposible sa'yo. Tama po ba? Walang mahirap sa'yo. Right. So, na-remind tayo of how good God is, pero all that we have to do is to trust and obey again. Amen. Sabi sa tabi mo, trust and obey. Because we know God is the source of light. And without the light of God, there is no universe. Amen? Without God, there is no light. 1 John 1:5, ano pong sabi? God is light, and in Him is no darkness at all. Amen. No, wala raw pong darkness sa Panginoon. At as long as sinusunod natin ang Panginoon, at nasa Panginoon tayo, we know we are victorious. Amen? Tignan niyo po, unang-unang nilikha ng Diyos liwanag. Genesis chapter 1, verse 1 to 4. Ano sabi po? In the beginning, God created the heavens and the earth. God said, let there be light, and there was light. And God saw the light, and that it was good. And God divided the light from the darkness. Dinidivide talaga ni Lord yung light sa Kanya, darkness, hiwalay talaga po yan. Never na magsama talaga yan. Amen? Kaya nga po merong araw at gabi. Tama po ba? And you know what? Doon natin makita po, as long as we seek the light of God, we know saan tayo. We know maayos tayo. Amen? No, but you know what? As we seek the light of the world, yung mundo, no, magkakaroon po tayo ng problema. Bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon, doon tayo sa liwanag niya. It is only His light that will give us life. John chapter 12, verse 46 says, sabi po, Jesus, no, si Jesus po ito, sabi, I have come as a light to shine in this dark world, so that all who put their trust in me will no longer wander in the darkness. Wow! Sabihin, si Lord po dumating, kaya po si Jesus hindi pinanganak sa inn, hindi sa kaharian. Why? Doon siya sa stable, sa manger, doon sa mabaho, doon sa madilim, doon sa ayaw ng taong ipanganak yung anak niya, doon pinanganak si Jesus. Why? To show us that He is not just for those na nandun sa taas. Andun din siya sa nasa baba. Are you listening, mga kapatid? For those in darkness, for those na ang buhay ay mabaho, for those na ang buhay ay wala nang gumusto, para sa Kanya ang Panginoon. Kung ikaw yon, para sa iyo, Panginoon, kapatid. And you know what? Yung light po, it purifies, it heals us, it warms us, it transforms us. At paano po tayo i-transform ng liwanag ni Kristo dun sa mga panahon na madilim? Paano po tayo babaguhin ng Panginoon? No, ito po yung magandang tanong. How does God, or how does the light of Jesus help you in your darkest days? Paano tayo tutulungan? Number 1 po, light can illuminate. Light can illuminate. Ano po yun? Ephesians chapter 5, verse 13 says, no, illuminate, liwanagan. Illuminate, bigyan ng liwanag. Parang ngayon po, andito tayo sa church, ang liwanag, ang ganda, ang saya. Nababasa natin yung Bible natin, right?
But of course, pag hininaan mo, cellphone to, pastor, hinaan mo yung light ng phone mo, ang hirap na basahin. Tama ba? No, ang hirap na basahin. Kasi we need light for us to be illuminated. No, Ephesians chapter 5 verse 13 sabi, the light makes all things easy to see. Marami po, no, totoo po ba to? Ang hirap pag madilim. Tama ba? Sino rito po yung pupunta ka sa bundok, no, yung pupunta ka sa bundok ng gabi. Tapos, sino rito ang gusto mong ilaw, yung parang perok-perok lang, yung maliit lang yung kita, yung konti lang yung nakikita, o gusto mo yung ilaw na pagkainon mong ganun, grabe, 400 meters, kita mo yung malayo, kita mo yung nasa paligid, parating pa lang yung mga mababangis na hayop, nakita mo na, alarma ka na. At takot sila dyan kasi ibang klaseng liwanag. Tama po ba? No, ano gusto mo? Kung ikaw papipiliin, ano gusto mo? Yung ilaw na aandap-andap lang, tama lang. No? Alam niyo po, napakahalaga po niyan. Alam niyo yung mga surgeon, yung mga dentist, gumagamit sila ng maliwanag na ilaw. Wala kang makitang surgeon na sabihin nila, ay, gusto ko yung dim light lang. Kakabahan ka na kung ikaw yung pasyente. Amen? Yung dim light lang, yung hindi niya halos makita yung ginagawa niya. Di ba? No, yung nakanganga, hindi mo alam kung ano na yung natanggal ng ipin sa'yo kasi malabo yung ilaw. Are you listening, mga kapatid? O dapat yung maliwanag na ilaw. Amen? Tama po ba? No, o gusto ko, ay iset mo lang yung parang yung kasing dim nung sa coffee shop. Okay lang ba yon? Hindi, di ba? Walang surgeon na ganon. Bakit? Kasi po yung liwanag po nagbibigay talaga sa atin ng clarity for us to be able to see yung dapat po nating makita. Nung kung ikaw po ay nagmamaneho sa gabi, ano gusto mong ilaw? Di ba? Yung ilaw na yung kita mo lang yung nasa harap mo, o kita mo yung mga isang sasakyan malayo sa'yo, o gusto mo kita mo yung mga 400 meters away, kita mo na malayo pa. Are you listening, mga kapatid? Diyan pa po ba kayo? I believe kung pareho po tayo, ang pipiliin ko po yung maliwanag na ilaw. And you know what? Same ito sa buhay po natin, dito sa journey of life. We need to have the brightest light. At wala na pong brightest light, kundi ang ilaw na galing kay Jesus. Sabi ni Jesus sa John 8:12, I am the light of the world. So if you follow me, siya daw yung ilaw. Pero kaya kung susundin natin siya, you won't be stumbling through the darkness, for living light will flood your path. Ano po yung sabihin ko? Si Jesus lang po pala yung susundin natin. Hindi tayo mag-stumble. Hindi tayo madadapa. Kaya lang, may liwanag siya, pero ang tanong, susundin ba natin? Kasi it's upon our obedience, of course. No, sa panahon po na hindi natin naintindihan yung buhay, sa panahon na ang dilim, sa panahon na nalilito tayo, nako-confuse tayo, ano ba yung desisyon na tatahakin natin? Piliin pa rin po natin na hanapin natin yung liwanag mula kay Kristo. Kaya lang, alam niyo po ang sabi ng mundo, sundin mo yung gusto mo. Kung ano yung gusto mo, yan ang sundin mo. Kung ano yung feel mong tama, yan yon. Kung ano yung nagpapasaya sa'yo, yun yung sundin mo. Di ba ginawa na natin yan? Ano nangyari sa atin? Di ba lalo tayo nasadlak sa dilim? Lalo tayo naguluhan? Lalo tayo nabigatan? Amen? Maybe it's about time that we follow the light of the Lord. Amen. Kasi yung pag sinabi mo nagtiwala ka sa sarili mo, parang ito yung ilaw sa nakakita na kayo ng ilaw na keychain. Yung para lang enough para makita mo yung sususian mo. Hello? Para lang makita mo siguro enough kung ano yung nilalakaran mo, saka kung hagdan yan. Pero hindi yan ang ilaw na gusto ng Panginoon sa atin. Ang gusto niya, maliwanag. Amen. Gusto niya kasi, kaya every time na ganun lang yung liwanag natin, we make the wrong decisions. Bakit? Hindi yung liwanag ng Panginoon. And sabi po ng Isaiah chapter 50 verse 10, sabi po dito sa Message version, sabi, for anyone out there who doesn't know where you're going, anyone groping in the dark, ano sabi ng Panginoon? Here's what? Trust in God. Lean on God. Kaya lang sasabihin ng mundo, magtiwala sa sarili mo, ang galing mo kaya. No? Uso naman yan ngayon eh. Yan na gawin mo. Hello? The world ngayon, kung ano yung feel mo, yan ang gawin mo. But ginawa na nga po natin yan. What happened?
Di ba po, a lot of times we failed. Bakit? May ilaw naman, pero malabo. Pero yung liwanag na galing kay Kristo, when we follow the Lord Jesus Christ, nakita po natin, ang ganda po ng ginawa ng Panginoon. Amen? Paano ba natin makukuha yung liwanag ng Panginoon? How do I get God's light? How do I get God's light? Read God's Word. Read God's Word. Yung devotion natin. Tanungin mo yung katabi mo, kamusta devotion mo? Psalm 119, 105. Ano sabi po? Your words are a flashlight. Grabe, ang ganda ng version dito sa Living Bible. Your words are a flashlight to light the path ahead of me and keep me from stumbling. Hindi ka mag-stumble. Bakit? Nakikita mo yung future mo. Ang ganda ng future ko. Hindi ko hayaan si Pogi. Hindi ko hayaan si Ganda. Hello po? Dahil ang ganda ng future ko, pinakita na sa akin ni Lord. Dito po ba kayo mga kapatid? Mga kabataan, dyan ba kayo? Ha? Okay, kasi yung iba pagdating siya, talaga si Pogi, si Ganda po kasi, binigyan ako eh. No? Sabi niya, kumain daw ako. Kinagat ko naman. Are you listening mga kapatid? Nangyari na po yun. Kaya lang may utos ang Panginoon, huwag ninyong kakainin. Andiyan pa ba kayo? Okay. Na-amaze po ako doon sa mga tao na, alam yun, they always ask the Lord, Lord, bigyan niyo ako ng sign. Instead of asking God for a sign, read the Word of God. Instead of trusting yung mga reading sa tala, bigyan niyo ako ng sign, Lord. Kapatid, just read the verse in the Bible. That's enough. Psalm 19 verse 8, ano pong sabi? The Lord's laws are right. They make people happy. Do you want to be happy? Follow the word of the Lord. Follow the light of the word. Amen? The Lord's commands are good. Sabi sa tabi mo, it's all good. They show people the right way to live. Diba? Pero ang dami mong nabasa, pero Bible, di mo nabasa. Madilim pa rin. Bakit? Kasi we know that it is the Word of God alone that can give us the guide to the right way, how to live. Amen. Colossians chapter 3, verse 15. The peace that Christ gives is to guide you in the decisions you make. Yun daw ang gusto ni Lord, guide tayo sa mga desisyon. Bakit? Ang tagumpay po, hindi po ang tagumpay, hindi po siya sa isang desisyon lang. Yung victory po talaga, it's just a result of continuous decisions. Making the right decisions. Amen? Tama po ba? Tignan niyo po, tayo po ay resulta o produkto ng ating nakaraang desisyon. Are you listening mga kapatid? Ikaw ay ikaw ngayon, base doon sa nakaraan mong desisyon. Yung desisyon mo na mag-quit, yan ang nangyari sa'yo ngayon. Yung desisyon mong huminto, yan ang nangyari sa'yo. Pero yung desisyon mong magpatuloy, ikaw rin yung resulta ngayon. Yung desisyon mo na ikaw ay magpapakasipag, yan yung resulta ngayon. Amen. Yung desisyon mo na manatili ka sa Panginoon, kahit na may mga dark areas of your life, yan ang resulta ngayon. Amen. At alam ko po, marami pang mangyayari sa buhay ng katabi nyo. Amen. Pero paano ba tayo gusto magtagumpay ng Panginoon? Tingnan niyo po to. Listen to this verse. Isaiah 42 verse 16. Ano pong sabi? I'll take the hand of those who don't know the way. Si Lord po ito ha. I'll take the hand of those who don't know the way, who can't see where they're going. I'll be a personal guide to them, directing them through a known country. I'll be right there to show them what roads to take. Make sure they don't fall into the ditch. These are the things I'll be doing for them, sticking with them, not leaving them for a minute. Ano raw gusto ni Lord dun sa mga nasa dilim? Siya raw ang magiging guide, personal guide mo. He will give you the light. Amen? And I pray na hanapin natin yung gabay ng Panginoon palagi. Huwag tayong lumakad sa mundo blindly. Let's not make decisions blindly. Are you listening, mga kapatid? Always base it in the Word of God. Always ask the Word of God. Always ask God His will. Amen.
His kingdom first, His will in our lives. No, see, if you will only allow the Lord to guide you, you will not stumble in the dark. No, kung hayaan lang natin sila, di tayo mag-stumble talaga. Ito yung tanong po, where or what area in your life that you need God's light? Do you have areas of confusion? Do you have areas that you need God's guidance in making decision? No? Do you need God's light? Ano bang confusing sa iyo at saan mo kailangan yung gabay ng Panginoon? Psalm 23 verse 4, tignan niyo po si David because he trusted in the Lord. Ano sabi ni David? Even when walking through the dark valley of death, I will not be afraid, for you are close beside me, guarding, guiding all the way. Kaya pala si David, from becoming a shepherd, he became king of Israel. Why? Because he is always seeking for the guidance of the Lord. Are you listening, mga kapatid? From shepherd, he became king of Israel. Why? He was guided by the light of the Word of God, of the presence of God. Hindi siya gumawa lang ng decision blindly. He always asked the Lord. Amen? Amen. Sino ito gusto ng ganung divine promotion? From shepherd to king. But of course, it's that, hindi naman overnight yun, naging king agad siya. But it's continuous making the right decision, giving glory to God. Amen? And number 2, ano po yung significance ng light? Kanina, ano yung una? Light illuminates. Number 2, light can disinfect or disinfects. Ano po yun? Alam niyo po yun, in America, para lang po ma-provide yung napakalaking need sa tubig every day. It needs 2.4 billion gallons of water just to supply. No, US. Yung area po sa US, I believe it's in New York. And you know what? Kailangan po nilang i-treat yung water and they don't have that, yung man-made na UV light. Kasi UV light po ginagamit dyan para i-treat yung water. Kasi sa water station, meron talagang dumadaan ng UV light yung tubig para malinis talaga bago yan pumunta dun sa mga lalagyan, sa container. And you know what? They need 2.4 billion. Walang man-made na UV. But you know what? What they use? They learn to use sunlight to treat the water para yung water po malinis. Are you listening, mga kapatid? Andyan pa po ba kayo? Sabi po ng 1 John chapter 1 verse 6 to 9, sabi, if we claim to have fellowship with Him and yet walk in darkness, we lie and do not live out the truth. No, isipin, tayo po, pag lumakad pala tayo sa kasinungalingan, wala pa rin sa ating katotohanan, of course. And 7, but if we walk in the light, as He is in the light, isipin, obeying, following Him, trusting Him, sabi ron, and have fellowship with one another. Kaya ang gusto ng Lord, di lang tayo umattend, we have fellowship. Sabi nga natin yung word, fellowship. Yan. Fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. And we declare this every day, di ba, sa morning prayer? No, ibig sabihin, yung fellowship pala natin, yung ating connection sa ating church, with our brothers and sisters in faith, nililinis tayo ng Panginoon. In verse 8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and truth is not in us. And verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ibig sabihin, ang Lord po nagpo-purify. As we walk in the light, as He Himself is in the light. Are you listening, mga kapatid? Tama po ba? At totoo po, when you go with your brothers and sisters, parang hirap magkamali. Amen? At ito problema, when you go in stealth mode. Ano stealth mode? In secret. Diyan nagkakaproblema. Pansinin mo, majority of your sin are made in the secret place, not in the presence of God, but in darkness. Hello? Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Lalo po nung nag-pandemic, nandun tayo sa mga kwarto natin, hawak natin yung ating mga cellphone.
Hello? That's the place where we watch things na hindi natin dapat panoorin. Basahin ang hindi natin dapat basahin. Diyan po ba kayo mga kapatid? Pero alam niyo po, naglilinis ang Panginoon. Ito yung gusto kong banggitin ngayon, may good news. Amen? Naglilinis ang Lord. 2 Samuel 22 verse 29. Ano sabi po? You, Lord, are my light. You dispel my darkness. We continue to seek God's light. Ang Lord pala nagpapalaya. Ang Diyos naglilinis. Amen? And I want you to receive that by faith. Amen? I want you to receive that by faith na nilinis ka ng Panginoon, nilinis ka ng liwanag ni Kristo. Ephesians chapter 5 verse 8 to 9, in the past you were full of darkness, but now you are full of light in the Lord. So live like children who belong to the light. Light brings every kind of goodness, right living, and truth. Ano pong ibig sabihin? Nag-manifest talaga. Pero alam niyo po, sino nagmamanifest yung liwanag ng Panginoon sa atin pong buhay? Dati po, nasa dilim tayo. But when we receive Jesus Christ, Jesus purified us already. Malinis na po tayo. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Nilinis na ni Jesus yan. Amen? Nilinis. Sabi sa katabi mo, pinatawad ka na ni Jesus Christ. 2,000 years ago. Amen? No. And at times po, what secret regret or guilt or shame in your life needs to be cleansed by the light of Jesus in your life. Ito po yun. Ano ang sikreto na nagdulot ng hinanakit sa'yo, nagdulot ng guilt, nagdulot ng shame sa'yo, that you need God to free you right now? That's the question. And I want you to receive it by faith. You are already forgiven when you receive Jesus Christ. But of course, we need to make that right decision to choose to walk in the light. Amen? Sabi sa tabi mo, choose to walk in the light. And again, to recap, light illuminates. Binibigyan po tayo, makita natin na mas malinaw yung mga bagay. Yung light po, it disinfects, nililinis po tayo. At thirdly, light can heal. Light can heal. Tingnan mo yung katabi mo, sugatan ka ba? Lalo po kung ikaw ay leader. Ang dami pong pinagdaanan ng mga leader. Nagsasalita, Pastor, bakit gano'n? Grabe, ginastusan ko sila, Pastor. Nilibre ko sila sa mga mentoring. Actually, Pastor, sacrifice ako. Yung pang-conference nila, Pastor, galing po sa akin, Pastor. Pastor, ang sakit lang. Pagdating nung dun sa Pastor, sa mentoring, Pastor, ako, ilang milk tea yung tinipid ko, Pastor. Tapos dun sa conference, naka-milk tea sila. Tapos inalok pa ako, Pastor. Kuya, gusto mo? Ang inalok pa yung kanya. Hello, mga kapatid. No? Light can heal. Sabi sa tabi mo, light can heal. Alam niyo po yung laser, sino ito? Hindi na lingid sa atin yan. Alam niyo yung laser, ginagamit po ngayon yan sa medicine. Tama po ba? Yung infrared light. No, yung UV light. May iba't ibang klase ng light. Sa dermatology, ginagamit po para yung mabuhay yung mga cells, no? Yung mitochondria ng cells, para mabuhay, ginagamit po nila yan. Not even po, alam nyo, nung ako po, dati ang alam ko yung pasta, sino rito alam yung pasta dati, parang tingga yung kulay. Di ba? Ngayon po yung pasta, hindi mo nahalata. Bakit? Yung pasta po ngayon, ang galing, kakulay na ng ngipin. Hanapan ka talaga ng shade malapit sa kulay ng ngipin mo. Tapos yun ang ilalagay. Tapos paglagay sa'yo, hindi pa tapos yun. Ang gagawin nga. Tapos may itatapat sila doon na device na may ilaw. At yung ilaw na to is enough to cure that, na pagkatapos noon, matigas na agad yun. Hindi katulad dati, parang may hintayin ka pa, something like that, no? Pero ngayon, ready na agad siya. Biriin mo yun, really light is God's also instrument to heal. And I want you to receive that right now by faith. No, God wants us to receive healing dun sa liwanag na to. Lahat ng nilikha ng Diyos para sa atin, di ba? Parang yung tubig. Totoo po ba nakakapagpagaling din ng tubig? Pero pag sobra, hindi rin maganda. Yung oxygen, nakakapagpagaling. Pero pag sobra, hindi rin maganda. O pag kulang, ganun din. As well as, ganito po, physical needs, gusto ng Lord ibigay sa atin, as well as, paano naman yung emotional, paano yung spiritual needs?
Sino rito niwala ang Lord gusto rin pagalungin yung emotion natin? Ha? Yung mind natin, yung soul natin, gustong pagalingin ng Lord. Sabi nung Psalm 69 verse 29, sabi, tingnan niyo po rito, ano po ritong sinasabi ng mga awit, sabi, I am suffering and in pain. Rescue me, O God, by your saving power. No, ang kinikilala niya ang Panginoon, Lord, ligtas mo ako by your saving power. Sabi ng iba rito, pain and grief. No, suffering and in pain. Amen. Tanong ko, tabi mo, sugatan ka ba? Tanong ko, tabi mo, may pinagdadaanan ka ba? Kasi yung iba may pinagdadaanan, nawala. Ibig sabihin, hindi naman pinagdadaanan, hinintuan. Amen. No, pag may pinagdadaanan, daanan mo lang. Amen. No, sabi sa katabi mo, daanan mo lang yan. Okay, season lang yan. Okay, Psalm 103 verse 3, ano sabi? He forgives, wow, He forgives all my sins and heals all my diseases. Pinapagaling daw ni Lord lahat. At hindi lang diseases, lahat ng wounds, sabi ng ibang version. All my wounds. Tanong katabi mo, may sugat ka ba? I believe pinagaling na ni Lord yan. Amen? Hindi na makasagot yung katabi mo, pinagaling na ni Lord. Amen? Isaiah chapter 58 verse 6 to 8, tignan niyo po rito. Sabi, I will tell you the kind of day I want. Ito yung time kasi ang mga tao nag-fasting lang sila pero hindi na nila nagagawa yung gusto ng Panginoon. May sinabi ang Lord, sabi niya, ito yung gusto ko. Ito yung gusto kong fasting. Sa ibang version po, no? Pero sabi, I want a day that you take the burdens of others. Na ano, wag naman yung sarili nyo isipin ninyo. I want a day when you set troubled people free and you take the burdens from their shoulders. I want you to share your food with the hungry. I want you to find the poor who don't have homes and bring them into your own homes. Tulungan naman yung naghihirap. Ibangon nyo naman sila. Tulungan nyo sila. When you see people who have no clothes, give them clothes. Amen. Merong isang sabi niya, wala na ako maisuot na damit. Tinignan niya yung damitan niya. Ang daming damit. Pero sabi niya, wala na ako maisuot. Totoo kaya yung sinasabi niya? Or vanity na? Ha? Are you listening mga kapatid? Totoo bang wala na siyang maisuot? O sobrang dami niya ng damit, hindi niya na alam kung ano yung susuotin niya. Or parang kailangan niya na naman ng bago. No. Okay. Sabi, if you do this, pag ginawa raw natin, that we become a blessing to others. Ano sabi po? If you do these things, your light will begin to shine like the light of dawn. Wow. Sabi, then your wounds will heal. Wow! If you want healing pala, magpagamit ka sa Panginoon. Hello, dito po ba kayo mga kapatid? Kaya lang yung iba, Pastor, nasaktan ako. Gusto mo gumaling. Tuloy kang mag-serve. Continue to serve. Amen. Alam niyo po ba, hindi po madaling magpastor, hindi po madaling maging leader. Bakit? Biruin mo, ginamagawa ka na ng mabuti sa kanila, ang ibabalik nila sa'yo. Hindi po madaling maging magulang. Diyan po ba yung mga magulang? After mo gawin yung mga bagay, di ba? But of course, mga ko naman po yung mababait sila. But at times, yung dala ng kabataan, dala ng sariling pananaw, dala ng darkness ng mundo. Amen? Pero alam mo, gusto mo pang gumaling? Continue to serve. Amen. Dahil doon mo lang daw makikita yung, if you do these things, your light will begin to shine like the light of the dawn. Then your wounds will heal. No? Hello? Andyan po ba kayo mga kapatid? Then your wounds will heal. Nakukuha po ba tayo? Pareho lang ba yung binabasa ko? Parang nasa next slide na ata tayo. Okay. Right, tama ba ako? Ayan, di ba? So, sabi ng Lord doon, ano po? We be a blessing to others. Tama po ba? No. No, we need to be a blessing for those who need help. Sabi sa katabi mo, continue to serve. Amen. Colossians chapter 1, verse 12 to 14. I hope nasusundan ako ng atin, no? Sabi, the Father who has made you able to share the light. Ibig sabihin, your light is not for you, for yourself to enjoy alone. Your light is to be shared. Sabi sa katabi mo, your light is to be shared.
No, which is what God's people inherit. Ang only inheritance natin is the light of God, that we are healed so that we can heal others. We are forgiven so that we can forgive others. Amen. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. Kaya ang Panginoon, tingnan niyo po, as we continue to serve the Lord, God will continue to bring healing upon our lives. No, patuloy niya darating yung kagalingan. No, ang ganda po na sinasabi ng Panginoon dito sa Colossians 1:12-13. Sabi po, no, God has rescued us from the power of darkness and has brought us into the kingdom of His Son, whom He loves. Sabi sa katabi mo, nasa kingdom of light ka na. Amen. No, nilipat na raw po tayo ng Panginoon, kaya yung katabi mo, magaling na yan. Tignan mo yung katabi mo, magaling na yan. Yung katabi mo, hindi na yan emo. Ano na yan, nagpapatawad na yan. Amen. Hindi na yan emotional. Amen. Bakit? Kasi po, healed na yan. Amen. No, yung light ni Jesus po, pinapalaya po tayo sa anumang emotional baggages meron tayo. Emotional darkness. Ito yung tanong po sa atin, what needs healing in your life? Do you need healing right now? You need the light of Jesus Christ. Amen? Number 4, light grows things. Light grows things. Alam niyo po, ang light po, nagbibring ng life. Alam niyo po yung halaman, lahat po halaman, kung kayo po ay nagtatanim dati, nung ako po, nung panahon ng pandemic, nagtanim-tanim si Pastor, nakita ko po yung walang liwanag at dun sa may liwanag, iba po ang lago. No. Yung mga nandun sa shady area, yung madilim, hindi po ganun. Tignan niyo po ito, just a picture that I had from the net. No, I hope po maliwanag. No. Tignan niyo po to. Yung lumalago doon sa liwanag, lumalago doon sa walang liwanag. Tignan niyo po ito. No, tignan niyo po, yung nasa kaliwa, it grew in light. Mag-green yung dahon. Pero yung nasa kanan, it grew in darkness. Ano nangyari? Madilaw. Hindi nagmamature yung leaves niya. Tama? Actually, isa pang picture. Grew in light and grew in darkness. Tignan niyo yung grew in darkness. Leggy, kung tawagin, o wimpy. Leggy. Anong leggy? Matangkad, mahaba, pero weak. Pero yung nandun sa kanan, nasa light, hindi siya ganun katangkad, pero lumabas yung true leaves. Sino rito naniniwala kayong maliit man, pero lumabas yung true leaves? Ito yung mag-gain ng good fruit. Amen? Kasi parang pwedeng mukha kang mature, pero weak. Pero di bali lang, hindi ka ganun katangkad, pero you are strong. Anong difference? It's the light. Are you listening, mga kapatid? Andiyan pa po ba kayo, mga kapatid? No. And of course, ayaw natin maging tayo yung nasa kanan, di ba? O nasa kaliwa. Gusto natin tayo yung nasa kanan. Tama po ba? Bakit? Kasi yung nasa kanan, hindi man siya ganun katangkad, pero alam natin magandang i-yield dito na fruit. Pero yung nasa kaliwa, sino rito niwala, papatay na yan. Kahit tumanda pa po yan, pahaba lang ng pahaba po yan. Pero yung nandun po sa kanan, maganda po yung may-yield niya na fruit. Amen? And you know what? Yung gawain po ng Lord, yung tulad po nito, yung ating pong, yung kung kayo po ay nasa cells, yan po ay ginagamit din ng Panginoon, yung life class po natin, yung soynil po natin, yung process po natin, yung mga mentoring, mga conferences natin. These are just God's instrument. No, lalo yung personal devotion po natin. Pinapalago po tayo ng Panginoon dyan. That's the more we are exposed to the light of God. Amen. I believe wala pong gusto rito matulad ka dun sa nasa kaliwa. Amen. Meron ba rito gusto matulad ka dun sa kaliwa? Yung mukhang matangkad, mukhang mahaba, pero weak. Eventually, sa tingin niyo magbubunga? Wala. Pero yung nasa kanan, for sure, magbubunga po yan.
ng sagana. Amen? Bakit? Kasi po, dito natin makita, expose po sa liwanag. And if you want to grow as a Christian, we need to be exposed more in the light of God. Pero dalawang discipline po kasi yan. Yung isang light, gabay. Yung isa po, warmth. Ano gusto mo? Gabay o warmth? Kasi pag warmth, nararamdaman mo na yan. Medyo kumakagat na yan. Naintindihan niyo, ibig sabihin, may discipline na dyan. Pero pag yung light lang, gabay. Kasi ayos, sinusunod mo kasi kung ano yung dapat mong gawin. Amen? Ephesians chapter 1, verse 16 to 18. I pray for you constantly, asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you wisdom to see clearly and really understand who Christ is and all that He has done for you. This is the prayer of Paul. No, sabi niya, asking God to give you wisdom to see clearly and really understand who Christ is and all that He has done for you. I pray that your hearts will be flooded with the light so that you can see something of the future He has called you to share. Kapatid, you are not just called to be blessed. We are not just here to enjoy the light of God. We are here to bear fruit for the kingdom of God. Amen? No, ang light ng Lord, pinapamature tayo so that we can bear much fruit. Psalm 36 verse 9. Okay. Sabi, you are the giver of life. Your light lets us enjoy life. Amen. God wants us to enjoy life. Ibig sabihin, the more we are exposed to the light of God, the more we will enjoy life. Amen. Are you listening, mga kapatid? No, kaya kung meron tayo yung parang feeling mo, you're not enjoying your ministry, you're not enjoying yung pagsunod mo sa Panginoon, there's a question. Maybe there's a problem with the exposure to the light. Are you listening, mga kapatid? Tignan mo kung kamusta ang devotion mo. Or are you just reading or being devoted? Iba po kasi yung nagbabasa ka na lang sa nagiging devoted ka sa Panginoon. Dito ba kayo, mga kapatid? Kasi baka maging religious na lang po tayo. So si Lord pala nagbibigay ng buhay. The more we are exposed to the light of God, the more we have life. Amen? The more tayo nagpo-photosynthesis in the spiritual term. Amen? The more we grow, the more we bear fruit. John 8:12, sabi, later Jesus talked to the people again, saying, I am the light of the world. The person who follows me will never live in darkness, but will have the light that gives life. Kaya papansin niyo po, check niyo po talaga, yung talagang nagtutuloy sa connection niyo sa Panginoon, nagbabago buhay. Yung nagtutuloy sa connection niyo sa Panginoon, nagmamature. They go to their next level. Sino rito gusto mo mag-go sa next level? Continue to expose yourself to the light of God. Amen. Or else, maging ano tayo, yung Christian toge. Alam niyo yung Christian toge? Toge na lang. Pero alam niyo kung ano yung mag-isang, no, yung mag-isa, toge. Pag maraming toge, anong tawag? Together. Di ba? Dami nang may alam. Okay. John chapter 10, verse 10. Okay. I came to give life and life in all its fullness. Do you want to experience growth in your life? Connect to the light of God. Connect to the light of God. 2 Corinthians 4:6. God once said, let light shine out of the darkness. And this is the same God who made light shine in our hearts to let us know that His own divine greatness is seen in the face of Christ. Wow. The more we are exposed to the light of God, the more we also radiate the presence of God. Magugulat ka na lang, hindi mo nakilala yung sarili mo. Bakit? Nagbago na ako. Hindi na ako yung dati. Dati madamot ako, ngayon mapagbigay na ako. Dati nagtatanim ako ng galit, ngayon mapagpatawad na ako. Dati gumagawa ako ng mali, ngayon ginagawa ko na kung ano yung kalooban ng Panginoon. 1 John chapter 2 verse 8,
the darkness is in our lives disappears, and the new light of life in Christ shines in you. This is what happens when we are exposed in the right light, in the light of God. Naaalis na raw, nawawala raw yung darkness. Amen? Woohoo! No. Ito yung tanong, kung ikaw yung papipiliin, are you going to change your dark days for the light of Jesus Christ? Kung ikaw yung tatanungin, ano pipiliin mo ngayon? Do you want to continue to live in the light of the world? Or to continue to live in the light of the world, Jesus Christ? Kung ikaw yung tatanungin. Kasi alam niyo po sa mundo, ang liwanag na nakakapagpasaya rito, yung kumukuti-kutitap. Napansin niyo po ba? Ginagamit talaga yung mga kumukuti-kutitap. Diba? Mga dancing lights. Yeah. But you know what? Truly, the light of the Lord, it gives us the light of God. Darkness na di-dispel, it disappears. Amen. Sir, ito gusto mo talaga lumaya sa dilim. Talagang mo, lahat ng area ng life mo. But the question is, gusto mo ba talaga mabago? It's your choice. It's a choice. Pero kung ako katulad mo, pipiliin ko talaga liwanag ng Panginoon. John chapter 1, verse 1 to 5. Sabi po dito, before anything else existed, there was Christ with God. He was always been alive and is Himself God, the light of the world. Ando na pala siya nung una pa. He created everything. There is nothing exists that He didn't make. Eternal life is in Him. And this life gives light to all mankind. This life gives light to all mankind. Kasali ba yung katabi mo? Do you believe yung katabi mo kasali dun sa mankind? Sigurado ka tao yung katabi mo? Kasali ba yan dun sa pinagbuwisan ng buhay ni Jesucristo? Kasali ba yan dun sa gustong bigyan ni Kristo ng buhay at liwanag? Amen. At sabi po, His life is the light that shines through the darkness, and the darkness can never extinguish it. You know what? Pag meron pala tayong liwanag ni Kristo, walang dilim na pwedeng magpalabo. Walang dilim na pwedeng magpalabo. Walang trouble na pwedeng magpalungkot sa'yo. Ano pong ibig sabihin? Kapatid, pag nandoon ang liwanag ni Kristo, yung magulo, papayapa. Yung lungkot, sasaya. Yung bigat, gagaang. Yung hirap, dadali. Bakit? Kasi nandoon si Jesucristo. Amen, mga kapatid? Sino po rito yung hindi ka pa 100% nakakasunod kay Lord? Taas yung kamay. Yung hindi 100%. Yung nakita mo, hindi ka perfect na nakasunod kay Lord. Taas yung kamay. Ito. Nakataas yung lahat ng kamay. Ito rin, sunod kong tanong. Sino rito yung hindi 100% yung pagsunod mo sa Lord? Pero pinagpala ka na ng Diyos. Taas yung kamay. Grabe. Lahat din tayo. Sa makatuwid, hindi pa perfect yung pagsunod mo sa liwanag, pero pinagpapala ka na. Paano pa kaya kung increase mo yung pagsunod mo sa Panginoon ngayon? Increase mo yung pagsunod mo sa Panginoon. Increase mo yung liwanag ng Diyos sa buhay mo. Sino ito naniwala 2024, malaki mangyayari sa buhay ng katabi mo? Bakit 2024, ano yung ating theme? A great harvest. The great harvest. Amen? Sino ito naniwala 2024 will be one of the best years of your life? Amen? Bakit? Kasi susundin na natin ang Panginoon. We will increase our obedience to God. Amen. We will increase in walking in the light of God. Amen. Kasi hindi pa 100%, pero pinagpapala ka na. And we believe na doon sa mga naguguluhan, doon sa mga nalilito, bibigyan ka ng liwanag ng Panginoon. Magiging malinaw ang lahat sa iyo. Amen. Doon sa mga nalulungkot sa panahon na to, kapatid, bibigyan ka ng kaaliwan ng Panginoon. Pasasayahin ka ng Panginoon. Amen? Merong ganun sa Panginoon. Bakit? Dahil yan ang pangako ng Panginoon. I am the light of the world. Tayo pong lahat ay tumayo.
Let's all stand. At ngayon, habang nakatayo po, ngayon, if you need the light of God in your life, kung kailangan mo yung liwanag ni Kristo sa iyong buhay ngayon, habang ikay nakatayo, itaas mo yung mga kamay mo sa Kanya ngayon. At samahan mo ko sa panalangin. Just pray with me. Taas mo yung kamay mo sa Panginoon. Dear God, may mga area po ng dilim sa aking buhay. At nakikita ko po na kailangan ko ang liwanag ng inyong paggabay. Linisin niyo po ako. Pagalingin niyo po ako. At gamitin niyo po yung liwanag niyo para ako ay palaguin at mag-mature so that I can bear good fruit. Fruit that will last for your kingdom and your glory. Jesus, I open my life to you, the light of my world. I open my life to your love. And today, tinatanggap kita at itinatatag na regalo ng Diyos sa akin sa Kapaskuhang ito na magdala ng liwanag sa aking kadiliman. Gusto ko pong matutunan na sumunod at magtiwala sa inyo. At ako po'y nagpapakumbaba at ako po humihingi na gawin niyo akong bahagi ng inyo pong pamilya. Sa inyo pong biyaya. Hindi dahil sa aking ginawa, because I don't deserve it, kundi dahil sa aking pananampalataya sa inyong ginawa sa krus. May you be the King, the Lord, and Savior of my life. I put my faith in your love and in your light. I pray this, Lord, na may pagpapakumbaba. In your name, Jesus. In your name, Jesus. Now, God's people say, Amen and amen.